O, dito naman tayo. O, dito naman tayo sa balitang may sibakan na naganap. Mayroong sacrificial lamb. Merong aso na itinaboy. O, na dahilan ng mga kahayupan dyan sa Kongreso, di umano. Oo, sinibak ito mga bossing, pero nasaktan siya. Sumakit ang kanyang puso. Nung sinabing siya'y sinibak, hindi raw siya sinibak. Sinibak daw niya yung sarili niya dahil masakit yung ipin niya. Pakinggan natin itong Committee on Appropriations na pagbibidahan ngayon ni Stella Kimbo. Palakpakan, Kimbo, putang ina. Ikaw na ang bagong pinuno ng isa sa pinakamalakas, makapangyarihan na komite sa Congress. Pucha, palitan mo na yung mga bag mo. Yung mukha mo, palagyan mo na ng mga diamante para gumanda ka. Putang ina, Kimbo, lahat ng mamahaling bagay, bilin mo. Tapos itapal mo sa pagmumukha mo para hindi namin nakikita yung mukha mong hindi naman yung mukha mong kamukha ka ni Palito. Sabi ni Diego Latigo, yan yung may artista ba na hindi naman mukhang artista? Oo. Kaya kailangan niyang punuin yung katawan niya ng mga kolorete kasi tangina mukha siyang mukha siyang kabayong walang hinete. Pati butas ng ilong mo, lagyan mo na rin ng diamante. Para pag umatching ka, putang ina. May nakaharang sa butas ng ilong mo. You know, Mr. Chair. Ang ina magsalita para si Inday Garutay. Walang hiya naman yan, sige, lokohan portion, sabi ko nga Yung demonyo, pinalitan mo lang ng demonyita. Tiyan, paano na bayang Pilipinas pag ganyan? Pero wag kayo mag-alala, hanggang May na lang naman yan si Kimbo. Matatalo din yan na pagka-mayor. Matatalo yan pagka-mayor sa Marikina. Hindi yan mananalo sa asawa ni Marcy. Hindi yan sa asawa ni Marcy, hindi yan matatalo. Kaya humanda kayo. Yung mga Kimbo. Yung mga Kimbo dyan sa sa Marikina. Humanda kayo. Ano nangyari pala kay Marcy Teodoro? Diyan sa pagka-congressman niya. Kalaban niya doon yung asawa ni ni Kimbo si Kimburat. Kasi di ba merong TRO, yung Korte Suprema patungkol doon sa mga kandidato, si Erice. Si Erice nagsimula noon Sino pa ba yung mga yung mga kandidato na ibinalik yung mga pangalan nila sa balota? Naibalik na ba yung kalaban ni Tambaluslos? Pakinggan natin to, mga bossing, tapos reaksyonan natin. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty. Sabi, sibakan. Putang ina, ginawang kahoy. Ginawang kahoy itong si Zaldico, si Zaldicupal. Ginawang kahoy, sinibak. Puta ragis yan. Zaldi, sinibak ka pala. Ano sinasabi mo, nag-resign ka? Ang nag-resign, hindi sinibak. Sana ang balita ni Ed Lugaw, pagbalik ng Kongreso, isang tangang congressman ang nag-resign. Sana ganun. Hindi. Ang balita ni Ed Langaw, ang balita niya, pagbalik ng Kongreso, isang kongresista ang nasibak. Nagkasibakan daw dito. Pero sinabi dito ni Ed Ligaw, na ikaw daw ay nasibak. Ang inang yan. Tapos sinasabi mo na ikaw ang umalis. Kung ikaw ang umalis, tangina, bakit ang balita ng TV5, sinibak ka daw? Ang sakit nito, saldi ko. Napakasakit nito, putang ina. Alam mo yun, hindi ka na nga katangkaran, hindi ka na nga kagwapuhan, mayaman ka lang, pero putya, pinaglaruan ka pa rito.
Ginawa kang aso. O mga bossing, mga nasa comment section, kung isang aso, si Zaldico, anong klaseng aso siya? Hoy, wala naman nagpapakulay dito. Anong nangyari? Punta nakakalimutan nyo na yung mga responsibilidad nyo O, matulog na tayo. Mamimigay pa ako ng 500 mamaya Kayo talaga Askal. Puta, nakawawa naman si Zaldico. Ginawang askal. Si Wawa. Sabi niya si Wawa Walang hiya na yan Patawag mo Zaldico si Edlingaw. Dahil hindi totoong nasibak ka. Oo nga fake news to si Edluga. Sabi ba naman niya nasibak daw si Zaldico nag-resign naman yung tao. Diba Defenders of the Sun, ang dilim-dilim dito sa live stream na to. Tapusin na natin to pero makatulog na tayo. Nakakapagod. Sige na, diretso. Ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Kaya ousted Zaldico. Ba't hindi mo i-demanda tong TV5 kung totoong ikaw ay nag-resign? Bakit nakalagay dito ousted as? Tinanggal ka. Pinalitan ka sa ayaw at sa gusto mo. Pinalitan ka. Anak ng tinapay. Wala ka kasing bilang. Wala kang silbi. Buti pa si Esmeralda Francis. Nagpapakulay pa. Chori-chori. Brown out. Salamat kay Esmeralda Francis Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Grabe, Appropriations Committee. Malapit sa mga Diyos ng Malacanang at Kongreso. Putang na, sino ba mga Diyos dito? Hindi ba naghalal tayo ng mga congressman? Hindi naman tayo naghalal ng mga hari. Lalong-lalo na tayo naghalal ng Diyos. So, ibig sabihin, eto si Ed Langaw, sinasabi niya na itong mga nasa Congress, nag-aastang mga Diyos, pati yung mga nasa Malacanang. Kaisa ka naman pala namin, Ed Lingaw Bakit minsan yung mga balita mo pang siraulo? Wala na, Zaldico. Putang ina, nila. Matapos ka nilang gamit-gamitin, matapos ka nilang gawing aso, putang ina, tinapon ka na lang ng ganun-ganun, niligaw ka na parang pusa para hindi ka makauwi sa bahay. Zaldico, kung ako sa'yo, putya na lahat ng baho ng mga kasamahan mo, ilabas mo na. It's about time. Baguhin mo yung course ng buhay mo. Bago ka pa man makarma at bago ka pa man singilin ng mga nagawa mong kahayupan sa buhay mo, kung ako sa'yo, bumawi ka na bago ka pa ipapatay ng mga to. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker. Malinaw, ang budget ng Pilipinas hawak lang ni Ko at ni Romualdez. Riding in tandem po sila mga bossing. Nakasakay sila sa isang motor na bigat na sa kanila sa laki ng mga kinulimbat. Oo. Hindi nila kinulimbat Kinulambat. So sila daw ang sinasabi ni Inday Sara. Sinasabi ni Inday Sara dito na silang dalawa lang naman daw may hawak ng mga budgetan. Kaya ayun. So yung mga insertions, yung mga idinagdag na pera, binabawas, dinadagdag, mga porsyentuhan, putya, ito daw ang may akda, itong dalawan to ang nag-imbento. Kaya walang hiya talaga naman, Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon.
Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang nang makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Oh, mantakin mo, second termer na congressman nakakuha ng pinakamakapangyarihan na posisyon. Ang ina niyan. Usually binibigay ito sa mga senior na mga congressman, yung mga talagang matatanda na talagang alam na yung mga nangyayari sa bayan. Diyos mio, belated happy birthday bossing ako sa linggo pa. Hindi pa, sa 30 pa birthday ko. Isang buwan ko talaga sinicelebrate yan, boss Nick Regachuelo. Salamat kayo, Mr. Chair. Mabuhay ka, God bless you. Happy birthday sa iyo sa linggo, mauuna ka pala. Sige, diretso natin to, saldi ko. O yun nga, second termer pa lang ito, si Zaldico. Tapos sa kanya na napunta ito. Aba, ibang klase. Tapos ito matindi. O, nung tinanggal siya, napunta naman doon sa taga Marikina. Parehas din na mga bagito pa lang. Wala ngang alam sa mga rules eh. Nakita nyo, binaboy ni BP Sara sa Senate ay sa Congress inquiry. Noong budget ni BP Sara, yung unang pinag-usapan yung budget ni BP Sara, pati yung libro-libro. O hindi ba? So, saan ka makakita ng mga ganitong putang inuwang walang alam sa buhay? Mga nagsiyaman lang, gaganda ng mga relos, ang gaganda ng mga sasakyan. Tapos sila na ngayon ang mga namamayani dito. Sa bagay, okay lang din. Oo, kasi nga, pagdating ng Mayo, wala na rin naman sa Congress yan si Kimbo. O so magtatalaga na naman ang panibagong kawatan. Ay, hindi pala. Panibagong membro o panibagong hawak na itong committee na to. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Takin mo, wala kang distrito, tapos ikaw ang may hawak ng pangalawa sa pinakamataas na posisyon, makapangyarihan posisyon sa Congress? Magkano kaya ang inambag nito ni Zaldico sa kampanya ni Bongbong Marcos at ni Romualdez para bigyan siya ng ganitong mga pribileyo? Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group. Ako po, ito na SunWest Group of Companies Real Estate Construction. Anak ng tinapay, meron kang construction firm, tapos nandiyan ka sa Congress, tapos ang project mo nangungontrata ka. O sabihin nyo ngayon na hindi kayo korap. Sabihin ninyo na matino kayong mga tao, hindi nga kayo nagda-divest, hindi kayo nag-divest dito sa mga companies na to kahit na may conflict of interest. Anong tawag doon? No? Di panluloko. Group of companies na nasa construction, power generation at real estate. Kaya parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano pa man, bakit parang biglaang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? O, kasi nga siya yung pinakawalang bilang sa kanila, siya yung pinakawalang kwenta, hindi naman siya kapamilya. Kaya siya ang sinakripisyo. Kaya nga nakakahiya ito, Zaldico. Nakakahiya ito, ibig sabihin, putang ina, basura lang ang tingin nila sa'yo. Nagtrabaho ka ng maayos sa kanila. Sinalag mo sila, sinabi mo pa nga na si Tambaluslos ang pinakamagaling na presidente. Sabi ni Joker Arroyo, sinabi mo pa na korap ang Davao. Korap ang DepEd dahil sa pamumuno ni Inday. Putang ina, mantakin mo, nagsinungaling ka ng bonggang-bongga dahil sa pamilyang satanas na to. O kaya Zaldico, bawiin mo, bumawi ka. Putang ina, ipakita mo sa bayang Pilipinas na matinong tao ka. Total naman, tinalikuran ka nila. Putya, kung ako sa iyo, magsalita ka na, interviewin kita. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasan rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal. So ibig sabihin, sinungaling ka talaga, Zaldico. Hindi totoong nag-resign ka dahil may sakit ka. Ultimo si Abante, tropa mo na yan. Utay na, magkamukha na nga kayong dalawa eh. Mantakin mo yung kaibigan mo, hindi alam na may sakit ka.
Ang lakas-lakas mo pa daw kahapon, ang lakas mo pa kumain ng crispy pata. Tapos may sakit ka. Anong sakit mo? Baka sakit mo sa utak kung hindi sa kamay.